Hello guys! Welcome to my vlog, and for today's vlog, we are going to have a get ready with me, and of course, habang tayo ay nag-get ready with me, tayo din ay mag-story ng ating life nung ako'y nag-study at up until now na nag-work na ako. So I'm gonna tell you my life story today. So I hope that you will watch up until the end, and I hope that you enjoy this video. So let's go! Okay, so for today's video, guys, so I'm going to have get ready with me, starting with this pants. So lalagyan ko lang nito my face since may lakaw din ako today. So yun nga guys, when I was studying at you know guys, I am here sa city, but I am guys, ano ngayon, from Leyte talaga ako guys, and nandito lang ako sa city, sa Cebu for work. And yeah, that's it. And then before, when I was high school ako guys, no, is nag-junior high school ako, elementary ako, nasa Libertad Elementary School. And then when I was junior high school, since nabutan kami ng senior high school, so junior high school is sa Matlang National High School. And then senior high school ako guys is sa Isabel National High School. And that's why naabutan din kami sa pandemic. Kami yung first batch na naabutan ng pandemic. So yun nga guys, when mag-graduation na talaga kami noon, kasi April nga yun ang graduation namin. Tapos naghahanda na kami sa lahat, like meron na kaming toga, lahat binabayaran na namin, pero hindi ko pa nabayaran yun kasi nga wala kaming pera. But you know what guys, ito ang pinakasaklap talaga sa lahat, kasi hindi ko alam na COVID na pala at wala talaga akong cellphone noon. Meron nga akong cellphone noon, pero like keypad guys, wala talaga akong cellphone talaga, like as in zero talaga ako guys. At kaya nga yun, sabi nila na pandemic, like walang klase, walang pasok, lahat, kahit may trabaho ka, wala talaga lahat, like lockdown talaga guys. So yun, pagkatapos ng announcement na yun, kaya pagkabukas, grabe guys, wala na talaga, like down na down, kung lockdown, down na down din ang mga tao guys. And then disclaimer lang guys ha, hindi talaga ako super fluent in Tagalog, kasi nga Bisaya ako guys. So I am here, I am from Visayas. Yes, Visayas. I am from Visayas guys, so that's why I'm not really fluent in Tagalog. So pasensyahin niyo na guys, at disclaimer lang, okay? So yun nga guys, nung nag-pandemic yun guys, grabe talaga guys, like okay, let's continue that one guys. So after nag sunscreen, kasi may lakad nga ako ngayon, so magpa-primer tayo guys. So ang primer ko guys ay super duper, like napakamura lang ito guys, hindi na abot ng 100 kasi wala tayong pera. At kung napapansin nyo guys, ito nga, magpa-primer na tayo. So yun nga guys, pagkatapos nun is lockdown. So yun, like parang nagdadalawang isip ako kung tutuloy pa ba ako ng college, since kasi yun guys. But before nag-lockdown guys, nagtitake ako ng exam sa Visayas State University. But hindi ako na lucky hindi ako na nakapasa doon. So luckily naman, at sa awan ng Diyos, ay nagtake din ako sa PIT, sa Palawan Institute of Technology, at doon ako nakapasa. So that's why during my interview, it was online, kasi naabutan kasi kami ng pandemic noon, kaya online ang interview sa akin ng PIT. At my exam is online ba to? I forgot talaga guys. So basta online lahat, at yun, nakapasa ako doon, tapos naka first year college ako. So that's why I pursue college guys, kasi alam ko online lang siya. But ang aking struggle nun kung online, kasi wala akong gadget, wala akong phone, wala lahat. So yun lang ang struggle ko guys. So that's why guys, wait lang. So dito na naman tayo sa ating foundation guys. We will use this, ano ba to? Basta from Everbelina to basta Everbelina to guys. So that's why guys, ayun nga guys, pagkatapos noon is nag-proceed na ako guys, nag-proceed ako sa college. But ang aking struggle nun guys is wala talaga akong gadget. So yun, napaisip ako na sige, paano ba to? Kasi wala talaga akong gadget, kaya puro online lang. At yun guys, meron naman kaming ano bang tawag sa silingan? Ano bang tawag sa silingan guys, Tagalog? Basta sa English, neighbor siya guys, na may computer shop sila guys. At napapasalamat ako doon, kasi may computer shop sila, at doon palagi ako nag-attend ng klase guys. Kaya may ibang klase ako na super early talaga, like 6 AM, but ang computer shop ay mag-open ng 8 AM. Kaya yun din ang struggle ko nung nalaman ko na may mga klase ako na mas early pa. At yun guys, yun talaga ang struggle ko before. And then after nun guys is noon, pag may kasi ako ang course ko is Bachelor of Physical Education. So it's PE. So kaya it's MAPI guys. So yun, if merong mga reporting, if merong mga oral recitation, hindi talaga ako nahihiya guys. Talagang nag-o-oral talaga ako, kahit may
luckily naman talaga at nagpasalamat din ako na merong headphone sa computer shop. Kasi may iba kasi mga computer shop na walang headphone, di ba? So, yun, may headphone doon at kahit may reporting, may oral at may mga katabi ako na naglalaro ng Dota, ng ano pa yan, grabe, sobrang maririnig talaga ng instructor ko at mga classmate ko. Kaya, yun din ang struggle ko. Pero pag ano, hindi ko na talaga kaya, like, sobrang ingay na talaga, nagsasabi talaga ako sa kanila na pwede like 10 minutes or 5 minutes, like ganyan. Kahit like, wala talaga akong hiyan nun guys, nung panahon na yun. Tapos yun guys, yun ang struggle ko everyday guys, like kaya yun guys, yun ang struggle natin ko noon guys, nung pandemic. Like sobrang grabe talaga ang paghihirap ko doon guys, kasi may mga times talaga na kasi sa computer shop kasi guys, hulog ka ng hulog, tapos ang hour doon is 10 pesos ata, yun, I forgot na talaga guys. Basta 10 pesos, tapos meron talaga ako mga klase na sunod-sunod talaga guys. Like sometimes kung wala talagang pera, hindi talaga ako nakakaten guys. Kaya nagsasabi na ako totoo sa aking mga instructor guys na wala talaga akong pera pang computer shop. So at luckily naman, ang ibang mga instructor ay maintindihan ako, pero may mga ibang instructor talaga na hindi. Kasi yung ibang mga instructor kasi na naintindihan, magbibigay na lang sila ng module. Kaya mag-answer talaga ako doon. Tapos pagkatapos doon guys, wait guys, where's my, yeah guys. So pagkatapos doon guys is pagkatapos nun is wala, may mga iba talaga na maintindihan ang sitwasyon ng ibang estudyante, at meron din iba na sometimes ang isa kasi pang mahirap pag online classes, di ba, yung internet connection. So sometimes pag mahina talaga yung signal ng wifi ng computer shop is maapektuhan talaga ang klase ko guys. Kaya noon marami kasi kaming mga lalo na yung ano ko nung guys, nung first year at second year college ako guys, sobrang dami talagang sobrang dami talagang reporting talaga at online oral recitation guys, like halos kada klase talaga guys. Hindi pa yun guys, ang isang problema ko pa guys is wala akong cellphone, lalo na ako ay PE major. Marami kaming mga i-video na mga like for example mga exercise ganyan, puro kasi mga video guys, video, tapos wala akong cellphone, di ba? So ang gagawin ko doon is manghihiram ako ng cellphone ng kapatid ng mama ko, kasi pati parents ko wala talagang cellphone. Like kami talaga guys, wala talaga kaming cellphone sa family ko. And then ako nga pala guys, ako si Maray Jaya Peros, and I graduated Bachelor of Physical Education at Palompan Institute of Technology. So ako meron akong 8 na mga kapatid, so 9 kami, dala ko. So 9 kaming magkakapatid ngayon. So kaya yun guys, wala talaga kaming kasi ang pera ng mga magulang ko, wala talaga silang trabaho guys. Like sobrang grabe talaga guys, kung alam nyo lang talagang sakripisyo ng buhay ko. At pati ngayon, hindi ko rin talaga alam kung paano ako makasurvive at paano ako makapagbigay na or maka-give back sa kanila. Kasi hindi naman talaga sila totally ang nagpapaaral sa akin. So sometimes guys, maghihingi lang ako ng pera sa kanila pag meron. Pero pag wala talaga guys, like for example, sa computer shop mga ganyan, like sometimes kasi guys, nagpo-post kasi ako guys na mag-answer ako, like mga commission yan, like mga essay, mag-answer din ako niyan guys. Like kung anong makikita ko yun guys, so yun ang ihuhulog ko sa computer shop. So that's why guys, yun ang maihuhulog ko. So dati nag-make ako ng mga essays, ng mga reporting sa iba, ako din ang mga nagawa sa mga answers nila, like ganyan guys ang trabaho ko dati. That's why meron akong pera dati. Hindi talaga meron akong pera everyday, kasi hindi naman talaga lahat ang nagpapa-answer sa akin. Meron na talaga mag-PPM sa akin na kasi mga kasi ako magpo-post ako na ganyan, meron akong ganito, ganyan, para meron akong pera guys. So ganyan talaga ang buhay guys, like kayod na kayod, kasi ang parents ko guys, wala talaga silang trabaho guys, like super duper. Tapos yun guys, pagkatapos ng 2 years na lockdown, pandemic guys, like sobrang pero nung time na yung pandemic guys, I was so happy kasi doon nagpapatatag ang friendship namin ng mga kapitbahay ko. Kasi wala talaga kaming mga ano bang tawag niyan, kanang lingaw, or ano ba yung tawag sa kung kami ay naboboard sa bahay, so kami ay mag-food trip, sila mag-food trip kanyan, so tatawagin lang nila ako. So patong mga time na yun guys, like sobrang happy ko guys, kasi marami talaga akong friends guys, like left and right talaga ang mga friends ko noon. Pero ngayon hindi ko na talaga masasabi, kasi this is reality na guys. So that's why guys, if mag-choose din po kayo ng friends guys, dapat yung totoo, yung malapit sa puso nyo, okay? So by the way guys, I am using this one, like this book. Meron itong foundation, eyeshadow, marami na ito guys. And then of course guys, pagkatapos nyan guys, 2 years of lockdown, 2 years of online class also. So nagsa-start na pag third year ko yung face-to-face guys. So nag-face-to-face na. Tapos yun nga, kasi I am from Isabel Leyte, tapos ang aking school po is Palompan Leyte. And 45 minutes ata, 30 to 45 minutes ang biyahe. And then mahal kasi nung after sa lockdown, mahal ang pamasahe noon, kasi galing nga mga tao noon nang wala talaga guys. So di ba, mag-i-increase talaga ang pamasahe guys. Like dati, kung ang alam ko lang is ang pamasahe is
30 pesos. Ngayon is nagta-times 2 na siya guys, like 60 pesos ata. Oo. So ganyan kalaki ang grabing pagkataas ng ano guys, kasi galing nga lockdown. So ganun guys, pagkalaman ko na mag face to face class na guys, hindi ko alam guys kung paano ko malalampasan to, kasi hindi lang pamasahe, pati na rin kung saan ako mag-stay, ang allowance ko, at yun nga guys, meron din ang mga bayarin sa school. So hindi ko talaga alam guys kung, sabi ko sa sarili ko kung magpupursu pa ba talaga ako or hindi na ba. So ako kasi guys, when I was flexible talaga ako guys, like kung for example, ano ba yan, for example, I can dance, I can sing, like everywhere I can. Kasi nga PE. That's why I chose PE guys, kasi flexible ako para sa sarili ko, or para sa akin, flexible ako guys. Like kung saan mang aspect malalampasan ko. Like hindi naman sa guys, like feel ko lang yung time na yun. So that's why guys, kasi ako flexible ako, nagsasalmist ako sa aming lugar, at ako ay malapit din sa parish. So I was a member of Holy Child Parish Youth Ministry. So this are my family guys. This is my family in Holy Child Parish Youth Ministry, and I'm so happy. But before that guys, ito kasi ang Holy Child Parish Youth Ministry is this is like organization sa Isabel, but I am from Libertad, which is aming barangay guys. So nag-start ako nagiging active guys sa barangay namin. So I was appointed as youth leader. So that's why guys, nung dati guys, you cannot enter Holy Child Parish Youth Ministry if you are not active. If you are not active sa barangay nyo guys, like mahirap talaga magsusunod. Mahirap ka maka-enter sa Holy Child Parish Youth Ministry guys if you are not active first sa inyong barangay. Kaya yun guys, yun ang struggle. But I am so happy kasi naka-enter ako, kaming dalawa ni Gladys Tin, my best friend, this one. So that's why napapasok kami doon at nagiging isang member na ng Holy Child Parish Youth Ministry. And nung time na yun guys is close kami ni Father Ray Hostol, this one. So that is Father Ray Hostol. So yan ang una kong na-close na parish priest sa Isabel. So you know what guys, Father Ray is so humble talaga guys. Siya din ang pinakabait guys. Like grabe talaga guys. Like mabait talaga siya guys. Like hindi ko na talaga alam if hindi pa nga ako naka-give back ni Father kasi sobrang laking tulong niya sa akin. And then nung time na yun guys, siya ang unang na-close ko na Father. Tapos nun guys, after nun is wait lang guys ha. So kaya ngayon guys, hindi pa ako naka-give back ni Father kasi later magsasabi ako kung bakit malaking tulong siya para sa akin. So ayun nga guys, siya ang unang na-close ko na Father kasi sobrang bait, sobrang matulungin talaga, like basta wala na talaga akong masabi guys. At sobrang laking tulong niya sa akin guys, promise. Tapos pagkatapos nun guys is tapos pangkalawa na guys is nag-change na kasi ng parish priest. So yun ay si Father Dan at Father Wilson. So ito si Father Wilson, hindi talaga kami like nagkakilala before na, like hindi pareha ni Father Ray na sobrang close ko talaga. Pero pagdating ng panahon na pagkakilala ko ni Father Wilson, kasi para kasi akong mahiya. Mahiya talaga. Sobrang hiya ko talaga sa kanya guys. Like as in, sobrang hiya na talaga ako ni Father Wilson kasi parang sa akin, sobrang standard naman to. Ganyan. Yan ang tingin ko sa kanya. So yun, pagkakilala ko, ang una talaga guys, nung naghumili talaga siya guys, yun talaga guys, like yun talaga ang nagtatatak sa mga puso ng mga tao sa Isabel guys. Like kung sabihin mo, kilala mo si Father Wilson, ito ba si Father Wilson? Oo, siya nga, yung magaling maghumili, yung galing makatagos talaga ng puso, ganyan. So siya yun, like noon kasi si Father Wilson, it was fiesta sa Apali guys. So that's the other barangay, pero Isabel lang yapon guys. So that's the other barangay guys. So yun guys, no habang nag-invite kasi kami ni Father Dan nung time na yon. Doon kami sa Apali mag-fiesta. Kasi nag-invite siya sa amin. Kaya noon guys, naka-share din ako noon guys kasi papalapit na kasi yung klase guys. Papalapit na ang klase ng face-to-face class ng PIT. Kaya nagsasabi din ako sa mga naranasan ko, na sabi ko sa friend ko na hindi ko talaga kaya kasi family ko wala talaga silang wala talaga kaming pera guys, like wala talaga guys, like yung 18th birthday ko nga guys, wala, like hindi naman sa like wala akong handa, wala tanan, wala, sinurprise lang ako ng aking mga friends. Ito, I'm so happy guys kasi pinaprangpang nga nila ako noon guys. Tapos pabalik ko sa doon kasi meron nga kaming halos everyday na mag-get together everyday, kanya magluluto ng ganito, food trip ng ganito. Kaya yun guys, so yun guys, pinaprank nila ako, tapos surprise nila ako, yun guys. Tapos go back na tayo doon. So Father Wilson, ito si Father Wilson, nakaabot itong mga nasabi ko sa friends ko, nila Ronald, nila Gladys. Sabi ko sa kanila na I think hindi na ako magpatuloy ng third year college kasi hindi ko kaya, hindi ko alam kung sino mag-finance sa akin, ganyan.
meron nga akong mga like small na mga pang commission ganyan, pero hindi talaga guys, like super na duper, hindi ko talaga kaya guys. Kaya yun guys, nakaabot ito kay Father Wilson, at yun, tinulungan niya ako guys. Siya ang nagpa-aral sa akin guys. So that's why nakagraduate ako ng Bachelor of Physical Education. Hindi lang yan guys, taking cum laude person. Kasi hindi ko kasi gusto na makadisappoint ako ng mga tao na nagtutulong sa akin. At hindi lang si Father Wilson guys ang nakatulong sa akin, meron din si Mary Angeli, si Ate Alma, si Ate Jonah. Sila guys ang mga nagtutulong sa akin, at lalo na sa aking nanay at mga uncle at ni Manny Richard. Marami talaga guys. Kaya kapag magdasal ako guys, sobrang dami ko talagang i-mention guys, hindi lang sarili ko. Yan guys. So yan guys, when I was on my college days guys, so I'm so happy and I'm so lucky also with my classmates. These are my classmates and I'm so happy for them now because naana sila yung mga tagsa-tagsa mga kaugalingon na sila tagsa-tagsa mga work, and I'm so happy to see them working on their own may iba na nag-call center, may iba na nagtiteach na, may iba na nagtatrabaho sa Mercury Drug. But you know what guys, I'm so proud of them. Okay, nung nag-4th year kami guys, miss tuloy na ko sila. Akin sila, Masarap tani guys. So, dahil na ako guys sa foundation, tapos nagbablush na ako guys, and then magkikilay na tayo ngayon guys, magkikilay na tayo. So we have here, so I'm using this, I don't know what's eyebrow gel, basta eyebrow gel ito guys. So tapos magagamit lang ako nitong brush, tapos ito ang pangano sa kilay ko. So yun guys, yun nga guys, nakarating sa kay Father, tapos yun, tinutulungan niya ako, tapos nakagraduate ako, tapos pagkatapos ko na mag-graduate guys is tinulungan pa talaga ako ni Father guys nga mag-review kasi nape-pressure ako sa mga magulang ko, sabi nila na magtitake ka ganyan talaga guys, like sobrang pressure ko talaga guys, and I'm so happy guys kasi napasa ko ang LET, and I am now a licensed professional teacher, thanks God. So that's why guys, I know that most of you or some of you guys are struggling, so don't be afraid guys to take risk and conquer your fears, and always trust Him, because you know what guys, if you trust Him in everything you do, in everything you plan, every decision that you have, so dapat kuan lang guys, like trust lang at isurrender mo lang lahat kay God, and dapat alam mo lang yung mga ginagawa mo guys, at hindi lang puro hindi lang puro mga salita, dapat gagawin mo rin yan, kasi hindi naman talaga itutupad ni Lord yan if hindi mo gagawin. Kaya nga yun guys, I'm so happy guys na tinulungan ako ni Father. But hindi lang sa pag-aaral ko, tinulungan niya rin ako para makapasa sa board exam, kasi siya nga yung nagbabayad sa aking review center, which is CBRC. So I'm so happy with the CBRC family because they help me also to ace the licensure examination for teachers. And then of course guys, nagpapasalamat din ako kay Sir Melvin, kasi kay Sir Melvin talaga din ako guys, isang reason din bakit ako nakapasa dahil sa kanya guys, kasi yung tawag dyan, ginagawa ko na siyang like soundtrack guys. Palagi akong palagi akong nakikinig sa kanya mga videos guys, kahit nagsi-CR ako guys, at ganyan talaga ako ka-dedicated guys, kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako nag-finance sa sarili ko, may mga tao din tumutulong sa akin, kaya hindi ko dapat sila ma-disappoint. So that's why guys, I am so happy that I became a licensed professional teacher now. So and now guys, after nun guys, hindi talaga ako nakapag-teach ng kasi September 2024, May 2024 I graduated. September 2024 nagtitake ako, and then lumabas yung result guys is no December, 'di ba? Mag-aantay ka pa ng 3 months. So ito guys, hindi ako nakapagturo ng maaga in teaching kasi nagpa-pharmacy assistant ako guys. So nagpa-pharmacy assistant ako sa isang pharmacy store ba tawag niya? Oh guys, tapos yun guys, nung may result na guys, nakapasa ako noong December, tapos itong kaya nga yun guys, nakaabot ako dito sa Cebu kasi may natuklasan ako na may hiring, tapos sila ay nag-urgent hiring kasi nagma-maternity leave yung isasab ko, kaya pumunta ako na dito dayon. Tapos yun guys, nagtiteach ako sa San Lorenzo Ruiz School for 5 months starting from January up to up to May. So ngayon guys, and of course when guys, pwede ba itong kilay ko? What do you think? So, yun guys, after ko nung matanggap sa Sanlo, nag-pharmacy assistant ako, tapos after na ko pharmacy assistant is nag-teach ako pagkatapos ng result, nag-teach ako ng January up to May, that's my range when I teach, natuturo ako sa Sanlo. Tapos, also, nag-apply din ako ng ESL nung January, so luckily naman, and thank God, nakapasa naman ako sa ESL, I am now a 5-month teacher, so that's why guys, I'm so happy. And then, yun nga guys, yung struggle kasi,
wala talaga akong work today, but I still have TSL. Kasi meron kasi akong ina-applyan guys, and I am waiting for that. So kaya ngayon guys, nagpapasalamat ako sa mga tao na tumutulong sa akin, especially financial. And yun guys, yun ang masasabi ko. Ang buhay ko ngayon, like hindi ko pa masasabi na I am anong nangyari. So yun nga guys, hindi ko pa masasabi na, may iba kasi na masasabi na, okay na ang buhay niyan, ganyan, kasi nasa Cebu na, hindi talaga nasa city guys, o kahit sa ibang bansa guys, okay na ang buhay. Hindi nyo talaga alam kung ano ang pinagdaanan ng tao. Kaya sometimes na guys, na nadadown talaga ako guys, kasi may mga times na wala na talaga ako guys, tapos hindi naman nagpapadala ng pera hindi naman talaga nagpapadala ng pera mga magulang ko guys, kasi alam nila nagtatrabaho ako, kaya yun ang struggle para sa akin. Tapos yun guys, we're done sa ating kilay. So that's our kilay, and let's put lang highlights. Okay, just wait guys, let's put lang highlights. Okay, so yun guys, yun lang masasabi ko guys. And now Five Talk teacher lang muna ako, kasi meron talaga akong ina-applyan guys, tapos nagwe-wait na lang ako. Tapos ayun guys, hindi naman sa hindi naman lahat ng tao pag nandito sa city is okay na talaga ang buhay, or kahit sa ibang bansa guys, okay na talaga ang buhay. Kasi may mga times kasi na parents ko ganito, ganyan, sabi nila na ganyan ang buhay mo dyan, tapos yan, hindi ka mapadala ng pera, ganyan talaga struggle ko dito guys. Kaya sabi ko sa sarili ko na hindi naman talaga sa lahat ng panahon may pera ako, kasi palagi kasi lang manghihingi ng pera, ganyan. Tapos ako, magsa-struggle din naman ako guys. Hindi naman porque may trabaho ako na ganito, tapos sasabihin nila na ganyan ang life ko. Hindi naman sa guys. So ganyan nga guys. Okay? So hindi naman sa tinatalikoy kong parents ko guys. Kasi yung nanay ko rin guys is nagpapadala din sa akin, kasi kahit kaya sobrang papasalamat ko talaga sa nanay ko. At yun guys, nagpapasalamat din ako kay Father Wilson guys. Sobrang laking tulong niya talaga guys. At lalong-lalo na nung nag-take ako ng board guys, pinag-prepare niya talaga ako guys. Nag-chat siya sa akin na ganyan, good luck sa exam mo. Tapos hanggang ngayon guys na nakapagtrabaho. I'm so happy for the people who supported me, who give love for me, who cared for me, and I'm so happy lang sa ganyan mga tao guys. Kaya ngayon guys, hindi ko talaga masasabi na sobrang komportable na talaga ako sa buhay. Hindi naman talaga, wala talaga. Kaya ngayon wala talaga akong pera guys. Wala talaga ako guys, like super hindi ko talaga alam guys kung saan ako pupunta. Kaya I am planning, and hindi naman plan. And that's why napunta ako dito sa vlogging. So I hope na makatulong itong story ko sa inyo, and I hope na meron kayong makukuhang learning galing sa buhay ko. This is my personal experience, and disclaimer lang guys, this is my own personal experience, okay? So that's why guys, this is not my final look, but almost final. So we still have this. So ito na talagang ngipin ko talaga ang problema guys. So kaya ngayon guys, wala na talaga ako ng lipstick. So I am going to use this one. Ganyan lang guys. Walang karte-arte guys, kasi galing naman talaga tayo sa walang-wala. At nga ngayon, walang-wala na talaga tayo. Yan guys. Yan. Yan. So this one is from O2O guys, and this one is M21. So this is my final look guys. I'm so happy that I was able to share with you my life story. And you know what guys, sabi sa iba ba na nandito ako kaya marami talaga akong pera. Hindi naman talaga sa ganyan guys. Meron talaga, kahit ngayon wala talaga ako guys. That's why I am vlogging here. I am sharing with you my videos, my life story. I am sharing with you this because this is also for myself, this is for my family, this is all for the people who supported and give love for me, and of course this is all for you guys, para meron din kayong matutunan para sa akin. At yun guys, I hope na may nakukuha talaga kayong learning para sa akin guys. Ako nga po pala si Marie Jaya Peros, and I just want to say thank you for watching guys. I hope that you learned from our video today, and thank you so much, and don't forget to like and subscribe. Thank you and goodbye.